dear beloved, Boss Mike, Cervera. O, yan o. Ang kailangan namin, ang ulo. Tingnan nyo mga kababayan yung itsura ni Pugak. Mga kababayan, ganito pala itsura mga kababayan ha. Kamukha niya si Pugak. Oo, ayan, tingnan nyo itsura mga kababayan ko. Putik ng ngipin na yan. Mga kababayan ko ha, tingnan nyo, hirap na, nako. Ha, siguro, kakasungap ano. Mga kababayan ka na, no? Tingnan nyo naman yung ngipin ko sa ngipin niya, ha? Mga kababayan, maayos na maayos yung ngipin ko. No. Pero pag gumanito ako, ang kamukha ko na. Mas gwapo pa rin talaga ako. Kahit papangiting ko na yung itsura ko, mas gwapo pa rin ako. Ano ko, si BMB Eduardo, mukhang bagong sweldo. Di ba? O, tingnan nyo mga, camber nyo. Yung panga, wala na sa alignment. Ito, papacamber mo pa, ano? O, ito na. O, tingnan nyo. Isang ulo lang naman ang kailangan namin, ang ulo ni Bongbong Marcos. Marcos lang. Tingnan nyo mga kababayan ko. So ngayon, i-connecta natin sa sulat ni Ramil Madriaga. Hindi ho ba tugma-tugma talaga? Tama, mga kababayan, yung isip nila talagang patayin si Pangulong Bongbong Marcos. Ako naniniwala na gano'n. Gusto talaga nila na patayin si Pangulong Bongbong Marcos. Tama, mali. O, eto mga kababayan ko, tingnan nyo. Alam naman natin sa tatay pa lang yan. Ano tatay? Gumaganong ka pa, putang ina mo. Ano sa tatay niya, putang ina mo? Sabihin mo. Puro ka lang daldal, Ito, kaya ako naiinis mga kababayan, Kawatan. Kawatan! Sabi ni Baste, ganyan, kawatan! Bakit tabingi mo ka mong hayop ka? Di ba, mga kababayan? Tabingi mo ka, Halatang mga kababayan, batak na batak Ha? Halatang mga kababayan, pag pinadrug test nyo yan, nako, maraming mga ginagamit yan. Eto mga kababayan, alam nyo palang kawatan. Putang ina yung mga Duterte kayo, bakit kayo sumama kay Pangulo? Bakit si Sara Duterte hinayaan nyo na maging running mate ni Pangulong Bongbong Marcos? Bakit sabi ni Sara Duterte, si Bongbong Marcos mabait, hindi magnanakaw, hindi korap? Sinabi yun mga kababayan ni Sara Duterte. Maraming beses na natin pinakita yan. Ano sabi? Si Bongbong Marcos mabait, hindi magnanakaw, hindi korap. I love you, BBM. Alam nyo mga kababayan, wag na kayong magtaka sa mga Duterte kung bakit ganyan sila. Mula naman sa tatay niya, ganyan na Bigyan ko kayo ng sample na itong mga Duterte, mga hinayupak talaga mga utak kita nyo naman, hinamon nga na suntukan niya si General Torre, siya na naghamon. Nung kinagat, hindi pumunta Takot ang putang inan to Di ba? Mga kababayan, kung may kawatan, ito ang mukhang kawatan na adik Di ba? Kung meron man ho na kawatan, ito ho yun. Mukhang kawatan na adik. Ayan, tignan nyo itsura. Mukhang kawatan na adik. Ito mga kababayan ko, bigyan ko kayo ng sample, mga kababayan na balita. Yung tatay niya, ewan ko kung naalala nyo pa to kung anong klase na pagkatao ang meron tong mga Duterte, mga kababayan ko. Mula mga kababayan, sa pinaka, anak ni Duterte, lahat yan. Ibig sabihin, lahat na sila. Ito na mga kababayan, dali Sa
Umambi naman si Naalala nyo ba to mga kababayan ko? Ganito sila, magtatapang-tapangan, biglang babawi. Magtatapang-tapangan ng mga putang inang mga Duterte na to, tapos biglang babawi. Hindi ko nga alam kung bakit hinahangaan pa rin ng mga hayop na yan eh. Di ba? Di ba mga kababayan? Hindi ko alam bakit hinahayaan pa ng mga DDS na mga DDS nga pala eh. Alam nyo naman, pagka DDS, bobo, di ba? O, eto na. Sample. Umambi naman si dating Pangulong Duterte sa pagtawag niyang adik kay Pangulong Marcos at sa hamon noon na magpa-drug test sila. Sabi ngayon ni Digong, wala raw siyang sinabing ganyan. Nasa frontline na balitang yan, si Mon Gualvez. Kita nyo mga kababayan ko? Ganyan ang mga Duterte. Magyayabang, magtatapang-tapangan, tapos po, kinabukasan, sasabihin, hindi nila sinabi yan. Ano ang ibig kong sabihin dito? Ang mga Duterte, style nila, yung magtatapang-tapangan kahit na sila'y kinakabahan. Sa sobrang kapanis ni Baste Duterte, makikita nyo sa nguya ng chewing gum. Ang kaduwagan ni Baste Duterte, makikita nyo sa nguya niya sa chewing gum. Hindi ho ganon ang mga matatapang. Tuloy. Bakit? Biglang bawi sa dating Pangulong Rodrigo Duterte sa mga maanghang niyang pahayag kamakailan laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Sabi ni Digong ngayon, wala siyang sinabing adik si PBBM. Kita nyo mga kababayan ko. Matapos siraan, may bangag tayo ekang presidente. Tapos nung kinabukasan, wala na. Ganyan na ganyan sila Sara Duterte. Sample uli kay Sara Duterte. Di ba dyan ho sa impeachment niya? Ready na ako sa bloodbath. Ready na ako sa madugong labanan dyan, no? Sa aking impeachment trial. Handa ako sa bloodbath. Di ba? Shoni Pineda, ganun. Ano nangyari? Di ba biglang bawi si Sara Duterte? Yan yung sinasabi ko sa inyo. Bigyan ko uli kayo ng example. Si Pulong. Ano sabi ni Pulong? Dadalo ko dyan sa ICI. Magpapaimbestiga ako dyan sa ICI. Hindi nyo na kailangan akong imbitahan. Aba mga kababayan, nung tinatawag na, biglang hindi na raw pupunta. Keso ganito daw, keso ganyan. Marami ng mga keso, at bola-bola. Sa madaling salita, puro lang sila, daldal, puro lang yabang. Pero pagka nandyan na, wala na. Napansin nyo ba mga kababayan ko? Iba yung sinasabi nila sa ginagawa nila. Tuloy. Pero kung sabihin mo, adik, wala akong sinabi na ganun. Patayin ako Kita ng nyo? Marcos niyan. Maawa ka naman sa akin. Kita nyo? Matanda na ako. Pero heto, ang Sabi rito, ex-President Duterte biglang bawi sa ilang mga pahayag niya labang kay Pangulong Bongbong Marcos. Di ba, mga kababayan? Tuloy. sinabi ng dating Pangulo sa prayer rally sa Davao City noong January 29. Si Bongbong Marcos, Yan, bangag noon. Ngayong presidente na, bangag natin ang presidente. Kita nyo mga kababayan, kahit mabulol-bulol na siya. Miras Channel, abangan na lang bukas ano mangyayari. Sabi rito, talagang kaabang-abang yan, Miras. Thank you mukhang bagong sweldo ka. Tuloy. May drug addict tayo na presidente. Kita nyo mga kababayan, pagkatapos magyabang-yabang, parang si Bastilang, parang si Bastilang, gaganito-ganito, tapos, urong din naman ang tinggel niya. Wala naman bayag ito, baka tinggel meron, Ang kailangan namin. Ayan, tignan nyo mga kababayan. Manang-mana ka sa tatay mo, putang ina mo. Isang ulo lang naman ang kailangan namin. Ang ulo ni Bongbong Marcos! Marcos lang. Alam naman natin. Diba? Nakita nyo?
Ano ang pagkakaiba ngayon sa ama nila? Ano ang pagkakaiba, mga kababayan, ng mga Duterte mula sa ama hanggang sa anak nila? Siguro, ito, naiiba, mga kababayan. Ito siguro naiiba. Sa anak ng mga Duterte, tingnan nyo, sabi rito, 22 lang pero Madam Auring ang peg. Viral photo ni Kitty Duterte, pinag-uusapan dahil sa nagbago raw sa naitsura. Delia sa Coco, thank you naman, bagong sweldo. Di ba? Usap-usapan dahil sa nagbago ang itsura. Sabi rito, papunta na sa Madam Auring ang peg. Tingnan nyo. Yan siguro, mga kababayan, yan siguro ang may pagmamalaking project ni Duterte na nagawa. Yan yun, di ba, mga kababayan ko? So ngayon, mga kababayan ko, hindi humaalis ang galit ng taong bayan dyan eh. Eto, mga kababayan. Si Uncle. Uncle, pasok. Wala bang gagawin itong ating NBI o Yan. PNP man lang dito sa threat ni Baste Duterte na nagme-meltdown doon sa kung saang Correct. event man niya na hinalaya siyang Pangulo ng PDP laban at ang sabi niya, Nako. kailangan daw niya ang ulo ni PBBM. Pagsasalitang kanto, nakamukha na tong si Baste kung paano magsalita. Hindi lang salitang kanto, salitang sanggano. Salitang mafia. Thank you naman, Delia sa Coco, sa pangkape. Di ba? Ito na tuloy. Ang ibig sabihin niyan, hindi ba ang ibig sabihin niyan kailangang magurgur o mategi itong si PBBM? Correct. Yan ang ibig sabihin niyan eh. Oo naman. And that is, Syempre, yung mga didis, mga bobo yun. Di ba? Mga bobo yun. Tuloy. tantamount to grave threat. Oo nga. Di ba grave threat yung ginawa niya na yan? Tama. Tinutreto niya yung Pangulo, napupugutan niya ng ulo kahit hindi man yun lang literal na ibig sabihin nan. Figuratively, ang ibig sabihin niyan, kailangan ng ulo ni PBBM. Kailangan na nilang ipapatay at ching. Di ba? Kailangan na nilang ipapatay si Pangulong Bongbong Marcos, parang wala nang hadlang. Di ba? Di ba, ching? Ganun yun. Di ba, mga DDS? Pasok kayo din eh. Ilabas ang kabobohan. Tuloy. Kailangan nilang patayin Oo. itong Pangulo. Correct nga kasi nga may banta at ching. May banta ang mga Duterte. Gusto nilang itegi bam-bam. Kasi nga, syempre lahat ginawa na nila. Gusto nilang impeach, ekes. Gusto nila na mag people power, ekes. Ang pinakamaraming dumalo sa DDS, 18 kasama pa anino. Paano nila mapapatanggal si Pangulo? Nakipagkasundo pa sa mga ilang relihiyon sa Pilipinas, wala rin at cheng. Hindi rin gumana. Di ba, no? Mark Pascual, no? Scammer talaga ang mga Duterte. Aminin. Di ba? Kaya ayun. Ano na ang next? Ano ang huling plan? Itegi bam-bam. Itegi bam-bam si Pangulong Bongbong Marcos para makuha nila ang posisyon sa pagka-presidente. Ipapalit nila yung luka-lukang si Sara Duterte. Diba, mga kababayan? Lahat ng plano sablay. Walang nagwagay. Ang lahat ng plano sablay, walang nagwagay. Diba? Diba, no? Mga kababayan ko?
Grabe, no? O, tuloy. Tuloy! At hindi naman yan imposible. Ah, Kasi mga desperado na to mga to. Ah. Desperado ay, sorry, Mark Pascual, hindi ako na-scam. Kumita pa ako. Ang laki ng kinita ko, mga DDS talaga, mga bobo, no? Oo, pinapakita nyo yung kabobohan nyo rito. Oy, ipagtanggol nyo si Sarah. Hindi yung kung ano-anong kabobohan yung mga sinasabi nyo rito. Lapit mga DDS. Ano siya palagay nyo ko? Katulad nyo? Nagpapa-scam sa mga Duterte? No. Brininiite! Ang utak ko, pag samasamahin nyo yung mga utak nyo mga DDS, hindi aabot din eh. Tao pa ko ha! Wala! Hindi aabot! Isama nyo pa, i-bonus nyo na yung utak ni Sara Duterte. Gusto nyo, isama nyo pa yung utak ni Bastay. Di ba? Bubo! Basta DDS talaga, mga bobo. na to, ang grupo na to, dahil lahat na are against them. No. Lahat ng pagkakataon, lahat ng bagay, hindi na sumusuporta. Lahat Correct! ng gusto nilang gawin, lahat ng gusto nilang ipakalat Tama, ng mga Ate! kasinungalingan. Tama! Wala nang naniniwala sa kanila. Winner ka, Teng, go! Ay, nako, tama nga naman, mga kababayan. Bakit nga ba nananahimik si John Vic Remulla? Pinagtitripan mo yung mga nakahubad, Kaya tuloy, nag-iisip yung ilan, baka kapanalig mo talaga si Harry Roque, ha? Di ba, no, mga kababayan? Hindi kaya ganon? Ha? Hindi kaya ganon? Parang trip na trip kasi ni John Vic Remulla yung mga nakahubad. Parang gustong i-harvey. Grabe na mga kababayan. Our beloved Boss Mike Cervera.